buntag sa tanan. Hallelujah. Ignay mo nga ba'y nga igsuon, may buntag. Ina nga salamat sa Ginoo nga niak ka karon. Salamat sa Ginoo nga mga buhi pata. Amen. Salamat sa Ginoo nga makatindog pata. Akong gihangyo ang tanan sa pagtindog. Atong daygon ang atong buhi nga Dios, ato siyang pasalamatan tungod kay tanawa imong abay, imong silingan, mga gwapa o gwapo. Kita nga gibuhat sa Dios. Amen? Daghan kayo tang pasalamatan sa Dios, mga igsuon. That's why atong i-offer sa iya ang tanan nga nasa ato. Gihatag sa Dios ang iyang buktong anak nga si Jesus Christ aron kita maluwas. Og atong hinumduman nga kanunay gyud siyang nahigugma kanato. Amen? Are you ready to praise the Lord? Ato sang pakwakan na bukwin nga Dios! Lord! Tinuod ka nga Dios nga among isimba at pasalamatan ka na among intay. Kaya na among imalan. Labaw sa tanan. Walay laing Dios nga among gialagaran kundi ikaw lamang. Amen! Hallelujah! Come on! Let us put our hands together. Hallelujah. Let us offer our voices unto God with all your strength. If you wanted to shout, do it. He came to live a perfect life. He came to be the living word of life. He came to die, so we'd be reconciled. He came to rise, to show his hand. Hey, that's why we praise him. That's why we sing. That's why we offer him our everything. That's why we bow
'Cause He gave His everything. 'Cause He gave His everything. And that's why we praise Him. That's why we sing. That's why we offer Him our everything. That's why we bow down and worship this King. 'Cause He gave His everything. 'Cause He gave His everything. 'Cause He gave His everything. Hallelujah! Come on, praise Him. Lord, thank you. Thank you for your Son, Jesus Christ. Hallelujah! Woo! Glory, Lord. We give you praise. Let us continue to praise the Lord. Let us continue to give Him praises. Bless His name. Now everybody sing. Oh, blessed be your name. Blessed be your name in the land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place, though I walk through the wilderness. Blessed be your name. Come on, you sing it. Every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Come on, church. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Hey! Woo! Blessed be your name on the road marked with sufferings. There's stay in the offering. Blessed be your name. Come on, you sing it. Every blessing you poured out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name.
thank you for your people, Lord. Salamat to Diyos that we can still worship you, that we can still praise your name. Thank you for our voices, Lord. Thank you for our lives. And most of all, thank you for Jesus. Lord, before sa wala pa namang mailhan si Jesus Christ, we're just like a broken vessel. But thank you, oh God, that you have sent your Son, Jesus Christ. And we see His love. We see His compassionate eyes. And Lord, thank you for saving us. It was so amazing. It is an amazing grace. Church, I want you to praise Him. I want you to worship Him and sing this song from your heart. Glory to your name. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Come on, you sing it. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found.
Di ta maglangan, open your Bible in the book of Ezekiel. Ezekiel chapter 14. Madaugo ng atong panimbahon. Ganina sa first service. Ang atong first service, mao'y pinakadaghan. Puno ni siya kayo, apil nanay na lingkod sa taas sa atong first service. Second service, dagan-dagan na sa kamupod, dagan-dagan sa mukaron. Pero ang atong pinakadagan ng atong first service. Rong gampo tang gamiton mo sa Ginoo aron mangimbitar. Ezekiel chapter 14 verse 17. Tanan mo basa kusog? Ezekiel chapter 14 verse 7, not 17, verse 7. Verse 7. Tanan mo basa kusog? Ready? Go! Ezekiel chapter 14 verse 7. So ready? Go. Okay, butang sa screen aron nga verse 6 sa unahon na to ang sa is paingon sa city. Okay, tanan mo basa kusog, ready? Go. Therefore say unto the house of Israel, thus saith the Lord God, repent and turn yourselves from your idols, and turn away your faces from all abominations. Verse 7, and I was a 7. For every one of the house of Israel, or the stranger that sojourneth in Israel, which separated himself from me, and seated up his idols in his heart, and putteth the stumbling block of his iniquity before his face, and cometh to a prophet to inquire of him concerning me, I, the Lord, will answer him by myself. Akong hangyo si Deacon Masyon sa pagampo para sa mensahe. Ang tema sa kong wali, naanak ko gikuha sa verse 7. Matod pa sa verse 7, for every one of the house of Israel, or of the stranger that sojourneth in Israel, which separated himself from me. Di ako na-attract na nga statement. Ang atong mensahe mo kini, may pagka-strong command, powerful command for you and for me. Na command. So ang tema na to mao ni, do not separate yourself from God. Sa tong tema na to, do not separate yourself from God. Okay. Naikantang nag-ingon, if we draw nigh to God, God will draw nigh to us. Nagyan ang Biblia. Now, kung imong tanawon ang background sa itong gibasa, ang mga katawan sa Diyos, ang Israel, nagpahilayo sila sa Diyos. Nagpahilayo. Now, usa ka dili maayo paminahon nga layo ka sa Dios. Kay diya mangud sa Dios naa ang kalipay, naa ang panalangin, naa ang kaluwasan, naa ang kadaugan. Ayaw pagpalayo sa Dios. Kung imong tan-awon na sa Biblia,
Kung tanaw nimo ang Bible, dili ganahan ng Diyos nga ang iyang mga anak distansya sa iya. Dili gyud. Nay mabasahan nimo sa Biblia nga separate yourself from evil doers. Ay sa Bible. Separate yourself from evil doings. Pero do not separate yourself from God. Di man ni gina ninyo. Ayaw gid pagpahilayo ikan sa Dios. Nainumdum mo niya itong prodigal son. Ang prodigal son, sumbingay man na siya parabot. Ang amahan ng Diyos o ang anak nag-repair sa tao. Makita nimo ang anak nga nagpalayo sa iyang amahan. Makita nimo ang misery. Makita nimo ang iyang pag-antos. Makaluluoy, nagbahog sa mga baboy. Pagkaon sa baboy, iyang gikaon. Nga naman, kaya nagpalayo siya sa iyang amahan. Dili maayo nga magpalayo ka sa Diyos. Dili gid maayo. Ayaw pagsugot nga mahilayo ka sa Diyos. Miserable mo kinabuhi pag magpalayo ka sa Diyos. Basaha gani ang Biblia gikan sa Genesis paingon sa Revelation. Tanan nga nagpalayo sa Diyos, labihan kaluoy. Pero siya nga nagpaduol sa Diyos, hayahay. Muna nga strong command ang atong mensahe. Do not separate yourself from God. Ayaw gid pagpahilayo. Niining panahon ang background niini ang Israel na sila sa spiritual bankruptcy. Na sila sa gitawag spiritual declination, may decline sila. Why? Tanaw na to ang hinrason o ginungdan. Ngano nga sila, nag-ingon ang Ginoo, nagpailayo, kamo sa ako. Kamo mo'y nagpalayo sa ako. Ang Dios dili gapalayo sa mga tao. Ang Dios dili gapalayo sa iyang mga anak. Wa man maingon ang Dios nga ako nagpalayo sa inyo. Ang giingon sa Dios, kamo mao'y nagpalayo sa ako. Sa to pa di ay, kung dunay separation sa Dios o sa tao, dili ang Dios mo hinungdan. Ikaw mo hinungdan, kaya ikaw mo nagpalayo. Na unsa kay rason, unsa ka nga to makuha niini, nganong mo ingon man ta nga na spiritual bankruptcy nga to makita dinhi. Tanaw na to. For everyone of the house of Israel, everyone. For everyone of the house of Israel or of the stranger that sojourned in Israel which separated himself from me and set it up his idols in his heart. Permirong rason. Or permirong rason nga nga nasiparar, nalayo ang mga anak sa Diyos, ang katawan sa Diyos, ngadto kaniya, tungod kay nagbaton sila og mga Diyos-Diyos, ilang giplastar diya sa ilang kasing-kasing. Moingon gani kag Diyos-Diyos, dili Diyos. Moingon gani kag Diyos-Diyos, dili Diyos. Idols. Mao na nga ang gasimba og idols gitawag og idolatry. Mga idolatrous nga mga tao. Ang ilang sala idolatry kay gasimba sila og mga idols. Unya kun imong tan-aw ng Bible, parehagod na ng Diyos. Diyos kontra sa Diyos. Ang Diyos, dili Diyos. Balay-balay, balay. Ang balay-balay, dili gyud balay. Auto-auto, dili gina auto. Diyos, dili gina Diyos. Makita nimo ang mga katawan sa Israel ining panahon na naigugma sila pag-ayo sa Diyos kaysa Diyos. Di manira ninyo. Naigugma sila pag-ayo sa Diyos kaysa Diyos. Diyos Israel. Nga naman, ilan ang gibutang sa ilang kasing-kasing ang ilang Diyos. Now, naiyon ba ang Biblia? Higugma ang Diyos sa tibuok ni mong kasing-kasing, sa tibuok ni mong una-una, sa tibuok ni mong kalag, sa tibuok ni mong kusog.
higugmaon nimo pag-ayo ang Dios. Kuman ka na siya. Pero dili ang Dios mo ilang ginigihigugma. Ang ilang gihigugma, ang mga Diyos mo ilang gihigugma pag-ayo. Mo ilang gihigugma pag-ayo. Ngano kaha? Ngano kaha nga gihigugma Manila ang mga Diyos kaysa Diyos? Kaya kung ikaw po'y pasultion, nganong may gugma man ka sa Diyos, nga na may tinuod nga Diyos. Nabalo mo nga, no? Tungod kay ang Diyos, manggod, wala siya'y reaksyon ba? Wala'y physical nga reaksyon. Wala. Makita ni mo ng dibulto karon ng mga madiyos-diyos, di ba nga na, peace, di ba? O niya, gapahiyom na siya, nga ana, peace. Ngano nga ganahan ang tao sa Diyos tungod kay bisan pag magbuhat kag dautan, magpabilin siya nga mapahiyomon. Ang mga Diyos gapahiyom unya gaana. Magbuhat kag dautan, magpabilin siyang ana. Magbuhat kag maayo, magpabilin siya ana. Magbuhat kag maanindot, magpabilin siyang ana. Magbuhat kag dautan, magpabilin gyapon siyang ana. Pero ang Diyos nga tinuod, pag magbuhat kag maayo, ana. Pahiyom ang Diyos, ana. Pag magbuhat kag dautan, mukisdom ang dagway sa Diyos. Dili malipay ang Diyos, o dili na ana na. Hinumdumin ninyo, God is a loving God, but He is also a terrible God. Terribly ang Diyos. Muna nga, kung imong tanawon pag-ayo, ganahan ang tao sa Diyos, nga naman, di man mausab ang Diyos. Ang Diyos, magbuhat kag maayo, maura na siya. Magbuhat kag dautan, maura na siya. Pero ang Diyos nga tinuod, pag magbuhat kag maayo, malipay siya. Pag magbuhat kag dautan, di na siya malipay. Nakita mo niya ng ubang mga Diyos, nga gaana. Abot pa sabot na ga-i-welcome ka. Or gesture na siya sa giving. Pag-ana. O niya, gapahiyom pa. Ang Diyos, kung mag-ana siya, magbuhat kag dautan, magpabilin siyang ana. Magbuhat kag maayo, ana siya. Magbuhat kag dautan, magpabilin siyang iyon ana. Pero ang Diyos lahi, pag magbuhat kag maayo, ana siya. O niya, malipay siya. O niya, muhatag siya. Pero pag magbuhat kag dautan, dili na. Dili na. Mo din na inungdan, mabasa ni mo sa Biblia, ang imong dibulto, pananglitan imong dibulto gaana, niya magampo ka, bisan pag magbuhat kag dautan, mag-ana ra gyapon na imong dibulto, para imong Diyos. Mag-ana ra gyapon ng Diyos. Bisan pag magbuhat kag dautan, niya mangayo ka, Lord, tagay ko, na ra ganina. Di mo sugot ang Ginoo niya. Pag mag-anak ka, di siya mausap. Pero ang Diyos lahi. Tanawa gani ang Isaiah chapter 59 verse 1 and 2. Tanawa gani. Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, neither his ear heavy, that it cannot hear. Verse 2. But your iniquities have separated between you and your God. Tani mo na? And your sins have hid His face from you, that He will not hear. Ang makapabulag di ay makapaseparate sa tao sa Diyos. Dili di kay ang Diyos mainungdan. Ang sala maoy inungdan, maoy na makapaseparate sa Diyos ug sa tao. Og mo na inungdan kung magampo ka sa Diyos, nga dili maayo ang imong sitwasyon. Nag-ingon ang Biblia, ang kamot sa Diyos mamubo. Ang dalunggan sa Diyos mabungol. Og unya, iyang itago ang iyang naong sa imo. Ang dibulto, ang Diyos, pag magampo ka, magbuhat kag dautan niya, magampo ka, dili niya itago ang iyang naong. Magpahiyom ka na siya forever. Mag-anak ng dibulto, Diyos. Anak na siya. Magbuhat kag maayo, anak na. Magbuhat kag dautan, anak na. Di gina ma-change. Pero ang Diyos nga tinuod, lahi. Mauday na inungdan nga ang mga katawan sa Israel, ang katawan sa Israel, matod pa sa versikulo 7, ang katawan sa Israel, ganahan sila sa Diyos.
Gihigugman nila ang Dios kaysa Dios. Tanaw ra gani ha. Gihigugman nila pag-ayo ang Dios kaysa Dios. Ngano man? Ngano man ka? Tungod kay mabutan man nila ang Dios. Mabutan man nila. Ato kunong tanawon kadyot. Tanaw na to kadyot sa Isaiah 46 verse 5 to 7. Tanaw na to. Sugdan na to sa 5. To whom will you liken me? Ingon ang Ginoo. To whom will you liken me and make me equal? And compare me that we may be like. Inyo kung gikumparar ba? Ingon ang Ginoo. Inyo kung gipakisama, asa man ko ninyo ikumparar? Asa man ko ninyo ipakisama? Nganong pariya-pariya naman lang ko sa inyong gikumparar sa ako? Tanaw na to, versikulo 6. The love is gold out of the bag, and weigh silver in the balance, and hire a goldsmith, and he make it a god. Nakita niyo mo na? Ang mga Diyos sa una, bulawan pa. Silver unya, gold. Sa ato din is Pilipinas, imo lang ng santikon gamay, bisag labayon lang nimo nas bato, mapulpog na siya diretso. Ano man, ceramic raman na siya. Pero ang ilang Diyos sa una, ang ilang mga dibulto, pinaagi yun sa bulawan. Ganan ang mga Israelites, ang mga katawan sa Ginoo, mga backslider naman sila, ganan sila pag-ayo sa Diyos, nga naman, tungod kay, dili man mausab, wala may reaksyon, patay baya. Giingon din nag-ingon din and he make it a God, they fall down niya, they worship. Di ba dahil ka na gesture sa worship, ang dibulto, ibutang na mo sa dingding, butangan kandila, butangan og bulak, og unya, imo siyang i-worship. Ang uban gani, magdakwag panyo, paid-paid nila sa dagway, ila pang ipaid-paid. Di ba dahil na gesture sa worship? So makita nimo, ilang i-worship. Tanaw na to verse 7. They bear him upon the shoulder, they carry him. Ganahan ang mga katawan sa Israel, pagsimbag Diyos, nga naman, kay sila may magpasan. Natingala ko anong di man sila ganahan sa Diyos, nga ang Diyos maunta mo'y magpasan. Pero ang Diyos, ikaw mo'y magpasan, magprosesyon, ikaw mo'y magpasan. Ganahan sila, nga ang Diyos gibuhat. Inay unta ang Diyos, mao'y magbubuhat, ang Diyos mo'y magbubuhat, na unsa na may noon, ang Diyos na may noon nila binuhat. Tanawa gani, gibuhat nila ang Diyos. Tanawa gani sa verse 6, gingon din and he make it a God. Muluhod ka rugar, muluhod ka diyas dingding nga na'y dibulto, nga murag gesture sa imong pag-worship, ni anang gibutang nimo nga Diyos nga gibuhat nimo. Oh, of course, bagay ang ngalan nga Diyos. Ngano man, gibuhat man sa kamot sa tao. Pero ang Diyos nga atong gilagaran, mao'y nagbuhat sa ato. Mao'y nagbuhat. Tanaw na to, verse 7, gingon din they bear him upon the shoulder and carry him and set him in his place, and standeth from his place shall he not remove. Yeah, one shall cry unto him, muhilak magampo. Makita nimo dagang kabi sa mga labaw ng mga Pilipino, muatubang sa ilang mga dibulto, maghilak magampo. One shall cry unto him, yet can he not answer, nor save him out of his trouble. Makita mo na yung mga tao nga magluhod pa gani sa ilang dibulto, sa ilang larawan. Makita nimo na idibulto nila nga usaray ngalan, pero daghan kay gitsura. Na itigulang, na bata, na murag babae, na murag lalaki, na itom, na puti, na mubo, na taas, na gwapa kayo, na gwapo kayo, pero usaray ngalan. Ang iyang ngalan, Santo Niño. Ang iyang ngalan, Santo Niño, na itom na Santo Niño nga kulot og buhok, taas na kayo, o niya na apoy bulagaw, o
o nya naay tigulang, naay bata, o makita nimo na ingon ana. So, gasimba, muhilak pa gayon. Loy, kay ang santo ninyo manggod, ang santo, holy. Ang ninyo, bata. Santo ninyo, holy infant or holy child. Holy infant ang minana. Musugot ka ba nga ang infant, ang iyang buhok tagaani? Pero tanawag na kung binuang. Ang mga tao gailak. Ang uban magsayo-sayaw, muhilak pa. Unya, ilang pasanon. Ato sa Cebu, pasanon nila, maghilak pa. Rugar na pamaagi sa pagsimba. Kanang nasa Cebu, magsayo-sayaw sila. Mga tao, baga kaysa nga tanan. Ang santo ninyo, ilang ituboy-tuboy, muhilak sila, magampo silang maayo. Nga naman yan tao, ganahan man sa Diyos. Kaya di man makasulti. Ang Diyos nga tinuod makasulti. Nga nung ganahan ng tao, Diyos. Kaya ang Diyos manggod, dili manggod masuko. Ang Diyos, di man masuko. Ang tinuod nga Diyos masuko. Nga nung ganahan man ang tao, Diyos, kay mabutan man nila ang Diyos. Ang Diyos nga tinuod, di man imo mabutan. Wala na mga tao mag-ampo, hilak pa. Oh, Loy, kay santo ninyo man, bata man, Loy, mulakaw sa kuloy ha, bantay sa ang atong tindahan, Loy. Dahil pag-uli, kay gilungkab man ng iyang tindahan, agay si Luloy, wa man niya bantay at tindahan. Luloy, sabuy, wa man magbantay. Nag-ingon ang Biblia, one shall cry unto him, yet can he not answer, nor save him out of his trouble. Tanaw na to kanyot ang tinuod nga Diyos. Momento ang Diyos. Pero tanaw ang tinuod nga Diyos. Tanaw na to sa Psalms 18 verse 2. Tanaw na to. Psalms 18 verse 2. The Lord is my rock. Tinuod na nga Diyos. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler and the horn of my salvation and my high tower. Mauna nga atong Diyos. Buhay ang atong Diyos. Now, sultian ta ka, tingali mong ingon ka nga, Pastor, di naman kunin mo ang walian anak ka ng Diyos, gawa na may dibulto sa among balay. Sultian ta ka, tanan nga tao, butang, bisag unsa, basta gimahal nimo, labaw sa Dios, imo ng Dios. Tinuod nga ang dibulto Dios, pero bisag tao, bisag naa sa sulod si imong balay, nga gimahal nimo pag-ayo, labaw sa Dios, maunay imong Dios. Kung naay asawa nga gimahal niya pag-ayo yang bana, labaw sa Dios, ang iyang bana mo yang Dios. Kung ang bana na igugmas iyang asawa, labaw sa Diyos, ang iyang asawa mo iyang Diyos. Kung ang iyang mga anak, gihigugma pag-ayo sa mga ginikanan, iyang mga anak kaysa Diyos, ang iyang mga anak mo iyang Diyos. Kung sa gingon ni Kristo, he that loveth his father, mother, children, brothers and sisters, more than me, is not worthy of me. Mao na nga katanan, isiguro nga walay gimahal nimo pag-ayo nga mulabaw sa Dios. Kay kung imong gimahal labaw sa Dios, imo nang Dios. Ang imong mga anak ang gimahal nimo pag-ayo, ang imong una naapil mi sa imong anak, ibsigig ang anak, at sigigib ang una pros anak. Dili ka na makabasa sa Biblia, di ka nakaampo. Ang imong nauna sa imong anak, sige lang anak. Ang imong pag-una sa Dios, gamay ra, usay makalimot pa kapag ampo sa Dios. Pero ang imong una nakapokus sa imong anak, kana imong anak imong Dios. Sultiyan ta kana. Kanang tanan nga mga butang nga mulabaw sa Dios, imo nang Dios. Kanang imong auto, nga di ka makasimba, kasi sige ka lang pangugas imong auto, ang imong auto, imo nang Dios. Makasusubo ka na yung mga tao, bisan ang ilang bisikleta, ilang Dios. Di makasimba, di kabasag Biblia, kay sige lag trapo sa ilang mountain bike, sige lag trapo,
kudakan pa, naurot yang time, sisingatiman siyang bike, wala basa sa Biblia, di na makasimba. Kanang iyang bisikleta, yan ang Diyos. Sultihan to mga anak. Ang akong pag-ampo din mauni, nga walay lain atong gigugma pag-ayo mo ang Diyos. Wa ko mag-ingon nga dili ninyo higugmaon ang bana, wa ko mag-ingon ana. Wa ko mag-ingon nga ayo higugma imong asawa, wa ko mag-ingon ana. Kay ang Bible nagsugo nga higugmaon. Pero pag higugmaon nimo imong asawa or bana labaw sa Dios kana imong bana imo nang Dios. Ako kang klaruhan. Muna siyang tinuod. Ayaw pagsugot. Ngay ugmaon nimo imong bana labaw sa Dios. Kung gigugma nimo imong negosyo labaw sa Dios, ang imong negosyo may imong Dios. Wa ko maingon nga pasagdi imong negosyo. No. Ang buot ko'y pasabot nga igugma ang Dios kay tabangan pa ka sa Dios pag atiman si imong negosyo. Higugma ang Dios pag-ayo, kay tabangan pa ka sa Diyos pag-atiman sa imong mga bata. Higugma pag-ayo ang Dios, kay tabangan pa ka pagbantay sa Diyos ang imong asawa. Higugma pag-ayo ang Dios, kay tabangan pa kaniya pag-atiman sa imong bana. Higugma pag-ayo ang Dios, kay ang imong mga anak tagaan pa sa Diyos ug mahayag nga kaugmaon. Higugma siya labaw sa tanan. Nagyan ang Biblia, higugma ang Dios sa bugos nimong kasing-kasing. Sa ito pa ka ng word nga bugos ng kasing-kasing, tibuok nimong kasing-kasing, siya ay number 1. Dili pwede nga si Jesus ang Diyos, number 2. Kinanglan higugmaon nimo ang Diyos, una sa tanan. Dagang kay mga Christian nga, mga Christian ako makita, dugay-dugay ako nagpastor mga anak. Dagang mga dasig kay nga mga young people, dalaga, dasig kay sa nga tanan. Pero tungod sa gugma nila silang uyab, pwede nilang biyaan ng Diyos. Pwede nilang biyaan ng Diyos. Tungod silang uyab. Muna siyang problema. Muna na ingon ng Ginoo, ang ako mga katawan nagpalayo sa ako. Kay ang ilang Diyos, gibutang na nila silang heart. Wala na gani sa dingding. Wala na sa dingding, naana nila gibutang silang heart. Ambot pasabot niya na in love sila pag-ayo, nahigugma sila sa ilang mga Diyos. Ngano man, kay may man ang ilang mga Diyos, kay kaya man nila, ilaman nga makuanan. Ang Diyos, kaya di man imo matayo-tayo ang Diyos. Pag-ingon sa Diyos, mo ni ang gusto mong buhaton. Whether you like it or not, mo ni mong buhaton. Mo ni mga tuwan, buhato ka. Hunong ka. Mo ni buhaton na nimo. Ayaw nagbuhata. Mo ni ang imong himuon, mo nang himuon. Ang Diyos, dili magana. Dili. Maunang ang mga tao, gusto og mga Diyos. Dili gusto og Diyos. Dahil ba mga tao nga di makatag sa ilang ikapulo, bisag mabasa nila mo sa Biblia. Why? Gigugma man nila ilang kwarta ng Diyos. Ano? Papamalandungin na. Nganong nga galisod sila paghatag. Ngayon, ba magugatag na ni. Ako'y gatrabaho, ay niya maghatag ko. Wa man kay mahimo kay namas Biblia. Ang Diyos man mo'y nag-ingon. Pero nganong di man ka makahatag, kay mahal ni mo ang kwarta kaysa Diyos. Pero tanawa gani, pag naana kay problema, tanawa gani, naaba kay mahimo nga kwarta? Dito sa India, doon ay panahon nga gipanglabay na ilang kwarta. Nga naman, kay walay nahimo ilang kwarta pag-igo sa Delta sa COVID. Ang ilang kwarta ilan ang panglabay. Nga naman, walay nahimo ilang kwarta. Patay sila. Walay nahimo. Walay na ingasaligan. Nakakita mo dito sa India, pila ka tunilada nga mga Diyos ilang gipanglabay. Kita mo to? Ilang gipanglabay, gipangbuak nila, gipangsunog nila, ilang gidestroy ang ilang mga Diyos nga naman. Na-destroy sila sa ilang Diyos nga naman. Nag-ampuay sila, hurot. Grabe ang daghang patay sa ilang pamilya. Mga members sa ilang panimalay na ngamatay. Ilang gipanglabay ang ilang mga Diyos kaya walay silbi. Mo naman kay suunan, kung dunay butang, dunay tao, nga imong gihigugma labaw sa Diyos, imo ng Diyos. Pero moabot ng panahon nga magkinahanglan ka sa tinuod nga Dios. Labi na gayud unya
sa diyang makasupasudlon kas gingarian sa langit. Dunay panahon mo tiyabaw ka, muhila ka. Gusto kang musulod sa gingarian sa langit. Pero sultian ta ka, di ka kasulod sa gingarian sa langit. Kung samtang buhi pa ka, ang imong gimahal pag-ayo gihigugma mao mga Dios. Kanang gugma nimo pag-ayo, labaw sa Dios, imo nang Dios ba? Dagkuti nagkandila. Dagkuti. Kanay mong uyab di ang mahal kay nimo kaysa Dios. Dagkuti kandila. Kanay mong bana, imong asawa nga mahal kay nimo. Halari og bulak na dagkutis kandila kay mahal kay na nimo. Pari-pariya ra gyud og reaksyon karon sa first service ug second service. Ana-ana lang ba? Ana-ana lang mata ba? Liuk-liuk mata. Naabay igimahal ninyo labaw sa Diyos. Magampo ganin mo, iunanin nga pagampo, Lord, I love you, Lord, more than anything else, more than anyone else. Balik na sa 7. Verse 7. For every one of the house of Israel or of the stranger that sojourneth in Israel, which separated himself from me, and set it up his idols in his heart, and put it the stumbling block of his iniquity. Ganong layo sila sa Diyos. Tungod kay naimo sila mga stumbling block. Aminisi sa stumbling block, na imong kapandulan. Wala na maimong example. Wala na maimong model. Dili na good example. Dili na good model. Kung dili na himo ng stumbling block. Gitanaw ko ang meaning sa stumbling block sa dictionary. Ang stumbling block mauni, an obstacle to progress. Kita niyo na? Muna hinungdan na spiritual bankruptcy, na makita nimo na spiritual declination, pobre ang mga katawan sa Israel ining panahon na. Why? Tungod kay nahimo silang stumbling block, nahimong obstacle sa progress. Muna nga kung gusto ka nga mahimo ka nga panalanginan pagayo, kinanglan nga dili ka magbaton og idol sa imong heart. Mao na usahay daghan nga demand sa ato just kilid, ayo na pagsimba. Ang Dios gaingon simbaha ko. Mayon ang kilid, ayo sa kay busy ta kay karon. Ang Dios gaingon pasimbaha ko bisag busy ka simbaha ko. Pero gakasunod nato ang tingog sa kilid kay sa Dios. Why? Kay naa ka may Dios. Anta na malipayan mo singgit o hallelujah. Ikadua, awa, di ko balo magwali basta walay Bible. Pero Bible na gani, makapasalig ko nimo pinaagi sa diog sa Espiritu Santo, daghang kag madakpan, daghang kag masigpaw nga pagtulunan. Kaya inyong pastor, sensitive sa Bible. For every one of the house of Israel or of the stranger that sojourneth in Israel, which separated himself from me, and set it up his idols in his heart, and put it the stumbling block of his iniquity before his face, and come it to a prophet to inquire of him concerning me. Naibalo ba kang anong nailayo sila sa Diyos? Number 1, tungod kay nakabaton sila og false god, idols. Ang ikadua, nakabaton sila og unsa ilang nabatunan? False preacher.
false spiritual leader. Nangita sila og propita and come to a prophet. Sila mo'y nangita og propita. Nangita silang propita nga mupabor sa ilang gusto. Nangita silang magwawali nga dili ba musungag sa ilang kaluyahon. Kana bang ang magwawali, ang propita, nga kanang magwali nga pabor sa ilang ampay. Di sila gusto og magwawali nga supakon ang ilang gusto. Gusto sila magwawali nga ang ilang ganahan maoy iwali. Ang ilang gusto mo ilang iwali. Kanang ganahan sila sa magwawali nga dili mo wali og sala. Ganahan sila magwawali nga kanang magwawali nga mo compromise. Kanang magwawali nga dili mo wali og ikapulo. Ganahan sila, tanawa ko, daghang mga Kristohanon karon, ganahan maminaw sa magwawali, basta magwali nga dili mo hatag ikapulo. Kanaan mangita silang magwawali, prophet, aron nga magtudlo sa ila, nga pabor sa ilang gusto. Tanaw ang Biblia. Apit na kumauman. 2 Timothy chapter 4, verse 3. Tanawa. For the time will come. For the time will come when they will not endure sound doctrine. Ang tinuod nga magwawali, gawali sa sound doctrine. Wa ba mo maibalo nga karon panahona daghan karon magwawali dili na sound doctrine? Si Christ nag-ingon, in the last days false prophet will come and the false prophet will deceive the people and even the very elect of God will be deceived. Ang kapangitaon sa mga tao kanang mga propita nga dili sound doctrine. Ganaan sila maminaw. Kanang dili hilabtan ilang sala. Kanang dili sila badlungon. Kanang dili ba sila butan. Kana bang magwawali nga kanunay mo pahimuot sa ila. Tanawa ka na sa Giyon's Bible. The time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust, kinanglan ang magwawali, mo pabor sa ilang bahalag, nagbuhat silang dautan, bahalag, wa na magkadimaong kinabuhi, kinanglan ang iwali, pabor sa mga tao. Hoy! Ang inyong pastor, dili gawali, pabor ninyo. Gawali ko, pabor sa Diyos. Aron ka malig-on, aron ka mapusab, aron mabago mo kinabuhi, aron nga inig-rapture, ma-rapture ka. Nagwali ko sa sound doctrine. Dili aron pagpahimaot sa imo. Dili aron giluk-gilukon ko imong dalunggan. Tanawan sa Giyon's Biblia. But after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. Kana bang magwali nga magdala bagbalhibos manok ba nga kana bang piyong-piyong kanay mas kalami ba nga naman kay ka mga wali man nga gilok-gilok sa dalunggan ang inyong pastor dili gadala og balhibos manok, gadalag maso, gadalag bara di kabra. Aron nga katong mga taya nga mga lansang kinanglan mga ibot, aron di ka matitanos imong kalag. Nganong nahilayo sila sa Dios? Gusto silang preacher. Kanang pabor nila. Kanalagi ko ni pastor sa iyong wali, oy. Nga naman, wala ko niya ing-a. Ang tanan nalipay mo singgit o haleluya. Panlitan na magwali ni ani. Niya ka palahubog ka. Muingon ko. Muundang ta sa pagubog-ubog aron kita makasulod sa langit. Mayo mo man ka maingon nga ay panulay giani ko dinhi kay aron maminaw swali. Aron ko malipay sa naminon nga sako naman tani ani kay ba man kog hilabti. Mauna ikaw ana gusto ka gilok-gilukan imo dalunggan.
Ganahan ng mga kasimbahanan karon nga ilang pastor dili na moingon nga kamong mga dalagag ulitaw ayaw kamo pagpakasala sa fornication. Dali ka makulog ikaw pastor makulog kaldero mo ana ba? Petisyonan kas membro. Mangita sila laing pastor. Kinahanglan ang mga membro kitang tanan magkinabuhi kitang matarong. Dili kita magtayaw o masyaw. Oh, di ka kawali, ana. Ulob kaldero mo. Katong kay inom o red wine, hinanglan mo hunong na. Dili man pastor makawali, ana. Nga naman, kay ang inom-inom sa red wine, mo may gatag og 500,000 nga tithe. Pero ako sultihan ta mo, umuman na imong 1 million. Iwali ko ang sound teaching, ang sound doctrine. Kung iya ka diri nangabit ka, niya ka din kusog kang mga bit, sultihan ta ka, hunungan na imong pagpangabit kay di ka kalangit ba? Mauna siya ang sound doctrine. Ang sound doctrine, muingon, ayaw mo pagpangabit aron di mo maimpierno. Pero kining mga magwawali nga gapangitaon sa mga tao, dili magwali ingon ana. Kamu gyud parehagin mo sa reaksyon kanina, first o second. Ana lang ba? Why singgit amin? Bon. Ano ba murag ana lang gyud. Wag gani mga praise God. Praise God. Pari-pariya ra gyud, first ug second. Naamagyan naman si Deacon Chris. Di ba Deacon Chris? Pari-pariya gyud. I believe nga ang anointing sa Dios galiyok sa imo. Nganong nahilayo sila sa Dios? False God ang ilang gisimba. Nganong nahilayo sila sa Dios? False spiritual leaders. Wa bang may balo? Milyon-milyon ng mga tao mo atong impierno tungod sa ilang mga spiritual leader. Pila karon ang mga preacher nagkaron kay Sandiman, wala karon kay COVID man. Pila ka mga tao mo atong impierno kay ang ilang magwawali nagwali nga si Jesus dili Dios. Pila karon ka mga spiritual leaders nagwali, nagtugot sa mga tao nga magsimbag mga Dios-Dios. Ang Biblia nag-ingon, ang nagsimbag Dios-Dios di kasulod sa gingarihan sa langit. Pero ang mga spiritual leaders mo ingon, okay ra na magsimba mong Dios-Dios kay naunsa man naandan ta man na gikan man na sa mga katsila, gikan man na sa mga katsila nga mga pamaagi, mo nang unsay atong namatan atong pakamatyan, daghang mamatay mo adto sa impierno. Why? Kay ang ilang mga leaders dili gawali og sound doctrine. Ngano nga daghan mamatay mo adto sa impierno? Kay ang ilang mga leaders nagwali nga walay impierno. Ang saksi niyo ba walay impierno sa ila? Ang gaganahan sa mga Kristiyanon nga mga hangol, dili mga mangyatagon sa ikapulo, kanang ang pastor nila dili mag-touch o giving. Magwali na kani giving, maglingo-lingo dayon. Palaman-lamon adto ding CR. Mugawas, nga naman, dili ganahan maminaw. Munang mga tao nga klase, mga way klaro nga klase sa mga tao. Tanawa. The time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. Mula nga ang DHLC, pag-ingon sa inyong pastor, magkinabuhi kita nga matarong. Amen! Kinahanglan nga kita, mangyatagon sa kapulo. Amen! Sound doctrine ka na. Dili kita magubog-ubog. Amen! Walay mga bit dire. Amen! Why? Sound doctrine ka na.
Kamo mga dalaga gulitaw, ayaw kamo pag-isprakikoy kung wa pa kamo makasal. Amen! Sound doctrine ka na. Kita ni mo wala gyud amin. Dapat din nag-amin. Sasab. Wala na ko'y panahon. Unyang hapon, tiwason kong wali. Gipaibalo ko na ganina sa ganilang buntag. First service ug sikan. Ay lang kabalaka, kay dakan ka itong lugar. Ganina, puno man eh. Kani, og ang taas, nangasudlan na dito. Kaya, atong paitag-pagi yung sa itong himono niya. Bahala diag ang uban, ana ng sulod, anang baptistrio, diyan na. Dini, ang uban, dito na. Basta masunod na nato ang social distancing. Nganong nailayo? Ingon, ang Diyos yun ingon. Ang akong mga katawan, na-separate sila gikan kanako. Grabe na ba? Na-separate sila sa ako. Nganong na-separate? Ang ilang Diyos. Ang ilang mga preacher, way klaro. Walay klaro. Last, unsay buhaton sa tao para ma-restore siya. Pero in kaso lang naamoy, kimahal pag-ayo labaw sa Diyos. Pero in kaso lang ba, wa mo problema dire sa inyong pastor nga nagwali o dili sound doctrine kay ibalo mo kamo pa mga bright mo kay tanan kay ibalo mo inyong pastor gawali og sound doctrine wa na kay mo problema na pero in kaso do na kay Dios gimahal nimo pag-ayo mo nimong buhaton versikulo 6 therefore say unto the house of Israel thus saith the Lord God repent. Lord, pasayloan ko Ginoo, Lord God. Kay naabaday ko'y dagang gimahal kay sa imo. Pirmin ako malitok iyang ngalan kay sa imo. Huh? Antonia. Sige kagunaw na. Antonia. So sa kaadlaw, Antonia, di gani ka pakauna-una sa Diyos. Gapangitaon mo si Antonia, where are you, Antonia? I miss you, Antonia. I love you, Antonia. Antonia, I love you, Antonia. Di ka gani pakaingon og I love you, Jesus. Dili ba ang imong Diyos si Antonia? Kay sige kag una kang Antonia. Sige kag hisgot kang Antonia. Gadamguhon mo si Antonia. Mayroon pagkagwapo nga ngalan, Antonia pag-iyon. Repent and turn yourselves from your idols. Turn yourselves from your idols and turn away your faces from all your abominations. Naibalo ba mo ang iyong pastor? Naibalo ba mo ang sa trabaho na mo? Kung wa mo maibalo, di mo himasas Bible. Ephesians. Ito ka ganina, Ephesians. Tanawa. Yung pastor naghimo ani. Tanawa gani ko ninyo. Dini na sa Cagayan. Di na ako nganlan kay kapoy magkay matsismoso man ta na. Pero para lang malingon akong wali ba, malingon ang wali kay part mo sa akong wali. So gamitan man nimo og ilustrasyon. Dili na ako nganlan. Pero tinuod ni. Pastor piti-piti, in English pa imo piti-piti.
Mailagay mo in English, pero haguka ang wali. Ang wali wa kay unod. Ang wali wa kay unod. Why anointing? Piti-piti in English. Ang mga tao, mga membro, believe kayo mo, pastor, well, piti-piti in English. Grabe kayo sana, piti-piti. Piti-piti. Pero walay sakto nga direction ba? Dili gawali against sa sala. Dili gawali against sa sala. Dili gawali against idolatry, adultery, fornication, hubog-hubog, dili. Piti-piti ang in English. Naibalo mo, asa na siya karon? Wala na diri sa Cagayan. Wala na magwalis pulpo. Naibalo kag ano? Ang iyang membro, iyang giunay. Pasimiyon mo kani among pastor chismoso, wala ko mo chismis, gilig-on lang na kong wali. Nga ang magwawali, kinahanglan ang magwali sa sound doctrine. Nga anong dili makawali og adultery, kay adulterer man nga dako. Gibiyaan ang simbahan. Ay nako. Sakay-sakay sa sakyanan. Membro, sakay-sakay sa sakyanan. Sakay-sakay. Ang inyong pastor, pila na kasakyanan, miagay sa kong kamot. Dili mo makakita sa ako, magpasakay o babae sa sakyanan. Di mo makakita sa ako, nga makig-istorya ag babae nga kamirang duwa, dito sa ilalom sa kasagingan. Di mo makakita sa inyong pastor, nga mag-istorya og babae diha sa private nga places. Di mo makakita sa ako nga mamisita kog balay sa membro nga iyang bana wala diha, bisan paganig naaga di ko hilig mamisita. Di ko hilig ni ana. Ang mga bana pila ba kabuk ato mga membro diri, ang mga bana tuas gawas kay na ang ilang mga nanarbaos barko, ang uban tuas sa layo nga lugar. Gapamisita ba ko sa ilang balay? Dili. Dili. Nakita ba ko nimo gagapasakay og babae sa konsakinan? Dili. Nakita ba ko ninyo gagapamisita og mga membro gawas og emergency? Dili ko gaingon ana. Grabe gid kahilom ni kini gid nga wali, kining waliha ba mo, kining nga wali gid mo gini si ang pinaka hilom sa tanan nga mga Domingo. Hilom. Kita nimo mga pastors, sige pamisita sa ilang mga membro. Bisag wala di ang bana, sige pamisita, unsa kita bo? Ha? Ay ramo dia pagkapak-kapak dia. Tanaw ang verse 11. Gusto ko nga makalangit mo. Gusto ko nga ang Diyos malipay ninyo. Muna nga magwali ako og sound doctrine. Aron ka panalanginan, hatag sa ikapulo, sound doctrine ka na. Ay naunsa. Di kaya nga mo una-una dayon, ako naog kwarta. Kita ka sa kung naong kwarta. Ikaw makitagaan tama kayo nung kagkwarta karon tingali ka. Ayaw kong anaa. And he gave, tanawa. And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Kinsay naghatag? Diyos. Dili ka mo naghatag sa ako. Para sa inyo. Ang Diyos mo'y naghatag sa ako para sa inyo. Dapat mong malipay na si Pastor Rukab gihatag sa Diyos sa inyo. Unsay tuyo? 12. Tanawa gani. 12.
for the perfecting of the saints. Ang saints diya kamo. Kanang perfecting aron mo mature. Kanang perfect diya dili na sinless, kung dili ma-mature, mo-grow kamo. Kami mga pastor, basta magwali og sound doctrine, mo-grow kamo, mo-grow. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry. Itanin mo na, for the edifying of the body of Christ. 13. Tanawa ka na yung 13. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Saan man mo? Naman na sa Bible. Mabuhat ka na ako akong tawag ang akong ministry nga gibutang sa Dios akong abaga. Ang Dios mo'y naghatag kanako para sa inyo. Unya di nako buhaton ang akong responsibilidad. Di lugar nako iwali ang sound doctrine. Moana lang lugar ko, sige lang, bisag mahubog mo, ay lang yung pirmiha, panalagsa lang. Total ang langit ato mana. Lugar mo, ingon lugar ko sa inyo nga, sige lang, ay lang magsimba, sige lang, makasala mo, sapagkat tayo ay tao lamang, dapat ay patawarin. Sige lang, ang Ginoo na ibalo niya na, nga kita, tao rata, makasala kita, sige lang, it's okay. Mura nga na ang gusto ninyo nga akong inalihan sa inyo. Mura nga na inyong gusto nga madunggan ninyo nga, sige lang, ay na mo paghatag sa ikapulo. Ay tuo ka manana, ayaw na paghatag na ikapulo. Total, ang Ginoo malipay man sa ato. Mura nga na gusto nga inyong madunggan nga winalihan. Ha? Ayaw na mo pagdala sa Bible, kay bugat na, cellphone na lang, cellphone. Muragan na ang gusto ninyong ngayon nalihan, sound doctrine, lugar na, cellphone is not a Bible. Lugar mo, ingon na lugar ko sa inyo, ayaw na mo pagdalang Bible, cellphone na lang. So, ingon na din ko, let us open our cellphone in the book of John. Ano lugar yung gusto? Wa nagiga pang amin yun, ambot na lang. Wa nagiga amin. Sound doctrine makangatong gusto. Ubitan inungdan ka ng uban. Kanang mabugatan ra sa wali. Ay, grabe na yung wali, Pastor Kabdre. Ngita tag lain simbahan. Pag abot dito sa lain simbahan, dakoran tulo ka bulan, balik pa. Pastor, sa ilo ako, Pastor, kay wa nabita ko mo simba, Pastor. Dawatan lang ko usab, Pastor B. Di magi ko mabusog, Pastor. Alang-alang mabusog ka. Wa ka kay balo nga dagan ba kay karon magwawali, ang tuyo sa magwawali kwartara. Mubitay nungdan nga di sila magwali sound doctrine kay aron ang kwarta sa mga tao muluksog gikan sa ilang bulsa. Sa ako sultian ta ka, wa dili ko magwawali nga kwarta akong tuyo sa inyo. Magwawali ko aron nga kamo makabaton sa pagtuo ug unya kung mobalik si Kristo makalangit mo. Ang purpose akong pagwali dili inyong kwarta. Unsa inyong pagtuo sa ako? Pobre. Ha? Tubagara gani ko ninyo? Unsa inyong pagtuo sa ako? Pobre. Wa ko'y makaon. Mura ng itsura sa pobre. Magwali lugar ko kay kwarta ninyo akong tuyo. Nagwali ko sa inyo aron ma-equip kamo, aron nga kamo mo grow, aron nga ang Diyos malipay, ang Diyos mo panalangin sa inyong kinabuhi, nga kung mag-rapture man, mag-uban tantanan sa langit. May ragid ay nga muwali tagkasaba, yun nga grabe yun kay aya raman makapakpak. Aya raman makapakpak. Unyang hapon, human akong wali, karon. Unyang hapon, tiwason ko ang wali. Human lang para karon. Unya, kaya nagsabot na ang first o second service mo ani. Ani taon niya.
Ayaw mo pagpatakod sa mga Katoliko nga og makasimba nas buntag, di na mo balik sa hapon. Napay sinimbahan nga 30 minutos ra, pwede na din mo gawas. Ayaw mo pag-ana. Anindog tandanan. Abi nimo kung kita tanan dire, gikan a first, second, third ug usahon ta, di na ta mo igo dire ba bisan pag idikit-dikit nimo. No pasabot lang ni nga ang mga katawan sa DHLC daghang nahigugma sa pagsimba. Naibalo ba mo nga anong istrikto kay ko? Kaya kung doon na may mga tao nga mandaot sa inyong pastor, maglisod siya nga tuuhan siya. Nga naman, ay inyong pastor di ka pasakay sa sakyanan. Unsaon man pagsilbi? Ay inyong pastor dili makikistorya o private nga kamerandua. Ay inyong pastor di ka pamisita sa balay, sa membro. Ang inyong pastor, dili ga makita nimo nga may istorya des gawas. Nganong gituyo na ko na siya pag nganong inana ko kay strikto? Kay daghang mga tao nga maayo magmugnag istorya aron lang nga magupa ang imong ministry. Pero sultian ta mo sa unsaon nila og wala sila mahimo. Ngano man, istrikto kay inyong pastor. Pila ka buk membro na to diri, abtan na lang 15 ka tuig, wa pa ko kadto sa inyong balay bisag kausa. Nangalagad mo 20 ka tuig, wa ko kadto sa inyong balay bisag kausa. Why? Dili na ko kinaiyan ang gaad pamisitag mga membro. Dili. May nang masayod mo anak. Gawas kun inyo kung imbitahon kay birthday ninyo. Pastor na ilitson, na ay kinilaw, birthday na ako, ani lang dire. Total, kami manduwa ni Pastor Gingging. Gawalian mo sa insakto. Dili ko gawali nga kapa-kapa. Di sa ko gawali aron mahimuot mo. Tanawa ko ninyo. Dili ko gawali aron mahimuot mo sa ako. Dili na mo'y purpose na ako nga magwali aron mahimuot mo. Nagwali ko aron mahimuot ang Diyos, aron malipay ang Diyos. I don't care kung di ka man malipay o masuko ka man, unsay labot ko. Basta kay ang purpose na ako nga nung gawali ko, aron mahimuot siya. Kung naay pastor nga magwali, ang iyang purpose magpahimutan niya ang mga tao, ang iyong pastor dilingon anak. Dili gina mahitabo sa imo nga magpahimuot ko sa imo. Sa Dios gyud ko magpahimuot. Ibayaw niyo inyong kamot. Sabay mo sa kanta dinhi. Sa screen, kusga gyud, kusga pagkanta. Kusga. Tanan, kusog. Kusog mo kanta. And sing come, longing just to bring something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of
Hallelujah. Oh God. Lord. Lord, i-bless ang tanan nga niya karon na makadungog sa imong mga pulong. Dili mi magpahilayo sa imo. Di mi magbaton og Dios sa among ang imong alagad, Lord, ana ko'y commitment sa akong life. Iwalay nako sa imong mga katawhan ang sound doctrine. Lord, i-bless kaming tanan. Panalangini. In Jesus' name. Amen. Kaganina sa buntag, first service, bisan ang mga pastor karon gatagaan og mga wine. Kaya gunahuna naman gud ang mga tao nga mga pastor gapanginom og wine. Pero dili tanan pastor gapanginom og wine. Inyong pastor dili gainom. Gibubo ni siya kaganina, daw giyabo. Kaya ang Bible lang ingon, ayaw mo pag inom og wine. Giyabo. Wala salamat sa Ginoo unyang hapon ni ata og alas 3:59 ni ana mo. Kaya alas 4 man ta magsugod. Kisa ba'y maglid niya unyang hapon na? Kinsa? Siya magkwano niya. Okay. Makanta ka niya na? Mukanta ka niya? Yang hapon. So, kung sa nato itong mga tithes and offering, Magmatino tanon sa pangalan sa ikanapulo mga halan buhaton lang hindi buhaton lang hindi hata ang paghahatagan sikreto tingin sa panalangin umahali ang kabuwanan sa langit. Muna kita sa pahibalo, basig wa na ako masulti sa inyo, o nasulti na ba? Ang atong project nagpadayon. O kung mobalik ng atong panimbahon sa campsite, daghan na mong makitaan nga progress sa atong campsite. Kagabi, nag-overtime ang atong mga trabahante. Tibuok gabi, nagbuho sa dingding sa basement. Kaya nga ito magong gazebo na i-basement. O niya, luag-luag sa siya. O niya, doon na po tayo mga punuan sa kahoy, nga gipamutangan, lingkuranan, buhos, gyapon, gibuhosan. Daghan na kayo inyong makita nga improvement sa atong campsite. O na nga, padayon mo pag-ampo kanunay. O niya, sa atong Lantaw Ridge, mga turata dito. Hulat-hulat lang mo, kaya di na po madugay, makaadto ta dito. Duol na sa boundary sa Hingo o Claveria. Tugnaw ka dito, bugnaw ka sanan, dunay gihatag sa Diyos ato nga 2 ka hektarya nga yuta dito. O niya, nagbutang kita og kontor, muragi sana gihimuan og first level, second level, third, fourth ingon ana. O nya mangadto ta dito ni hagdan saka mong kita ninyo overlooking o magadto ra ta dito aron nga mag-enjoy mo. Di na mo ganahan pag uli. Matuwa mo dito, di mo ganahan uli. Kaya ang climate gwapo kay tanan, ang lugar nindot o salamat sa Ginoo niya na. Muna nga sa
Salamat yun sa Ginoo. May kay ang Diyos. Nagtagbo sa atong mga gikinanglan. Lisod katuuhan. Pandemic biya karon. Nagkalisod biya ang mga tao. Pero ang inyong pastor, kita, wala magkalisod. Mga simbahan karon, sige pang solicit para makakaon, makapagbugas. Ngayon, sa atong church, na-notice na ko, nagpalit kitag bugas. Walay ka pangayo. Nga naman, ang gakuan, dili pa yun mga member gani. Nga naman, kay gi-bless. Ang inyong mga income, wala mo mga piktahi. Ang inyong pastor, yun sa piktahi. Wala nga, na-amaze. Bisan mga pastors, na-amaze. Ngano nga ang atong project, gadubli-dubli. Pero, naaragya po, way hunong nga trabaho. Way hunong nga trabaho. Muna nga salamat sa Diyos. Bueno, unyang hapon magkita ta, manindog tantanan. Magampo ko sa inyo, dogyang yun din ako si Deacon Galimba sa pag-ampo para sa pagtapos. Ikaw may magtapos. Pero anis, ito yan sa inyo kay magampo ko sa inyo. Lord, salamat sa mga pulong among nadunggan. Panalangini kaming tanan. Di may makalimot ni ini. Panalangini ang mga tithes and offering gihatag sa imong mga anak. Pilo-pilo nga blessing imong ihatag kanila. Panalangini ang among mga members nga nanarbaho sa mga barko. Kunhain sila karon, panalipdi sila, tabangi sila. Panalipdi sila sa tanang matang sa kakuyaw. Tanan nga mga investor, negosyante, nga tuwa sa ubang mga nasod, padayon pagpanalangin sa ilang kinabuhi. Ang among mga frontliners, mga nurses na narbaho sa hospital, panalangini silang tanan. Bisan pa mga investors o mga negosyante, i-bless sila. Maingon man kanamo, tanan din ni imoming panalanginan. Salamat sa mahayag nga kaugmaon sa mga anak. Salamat, Lord, sa kalinaw, kalipay nga among nabatunan. Walay usa din nga mamatay nga moadto sa impyerno, kung dili kaming tanan, mag-uban pagpuyo sa imong gingarian nga walay katapusan. I-bless ang nagdala sa tithes and offering. In Jesus' name. Amen. Mag-ampo ta. Lord, salamat sa kabuntagon ang manugad nga imong gihatag, Lord God, sa mong kinabuhi, Lord. Nga bisag adlong Domingo karon, Lord, amo gikang giuna, simba giday, gitusalamatan ang manugad. Salamat sa imong pulong karon, Lord, nga gihatag na presko, Lord God, nga gikan gid, Lord God, sa imong gigamit ang imong alagad, Lord, nga mohatag pa kanya, Lord, ug taas nga kinabuhi, kaluwasan, panalangin, uban kay Pastor Gingging ug sa tibok niyang panimalay, Lord. Yes, Salamat, Lord. Lord God, nga ikaw ang Diyos, Lord, nagaplastar, nagaprovide, Lord, sa among gikinahanglan, sa among kinabuhi, amahan, God. Bisan sa pandemic time, Lord, anaka, Lord God, nabati ginamo, Lord, ang imong comfort, ang imong kamaayo, ang imong kagamhanan, amahan, God. Ang among mga negosyo, Lord, wala gid mo going down, Lord God, kundi mo going up, always, amahan, God. Salamat sa imong kusog, kanunay, pabor, ang imong gihatag, Lord God, sa mga kinabuhi, Lord. Nga bisan pa man, Lord, sa mga pressure sa kinabuhi, Lord, nagahatag ka na mo, kusog, kanunay, pabor, anointing, kaluwasan, panalangin, amahan, God, sa mga kinabuhi. Panalangin Lord, ang matagusa sa among panimalay karon, Lord, sa among pag-uli, Lord God, nga ang proteksyon, ang panalangin, ang kadaugan, ang kalipay sa kasing-kasing, amahan, God, Lord. Lord, salamat kay Lord God, kanunay sa imong kamaayo, amahan, God, sa among kinabuhi. Dalaygon ka, Lord God, sa way katapusan. Jesus, we pray. Amen. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, who art in heaven, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt as we forgive our debtors, and lead us not into temptation,
but deliver us from evil. For thine is the kingdom and thy power forever and ever. Amen. 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 Dawato na to ang makabubuhong nga panalangin, kadaugan kauswagan. Peace and joy, good health, long life, victory and prosperity, wisdom and knowledge, fruitfulness, overflowing blessing will be upon us. In the mighty name of Jesus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In the mighty name of Jesus Christ. The people of God will shout, Amen.